Okay, maayong pagpaminaw sa atong mga kaigsuonan, mga higala, amigo, mga nagsunod niining atong comparative Bible study. Atong pangumusta ang atong mga listeners, mga viewers, diha banda sa Mindoro, San Jose, Mindoro. Si Sister Abaw, Esther, kang Mars Glo, Gloria Villarosa, ubang kang Mario, kang Alexander, ang uban din nato may sigutan, tanan nga nagasunod sa atong programa. Din dinha banda sa Quezon Province sa Mayantok, San Andres, si Brother Eliasar, si Nui, si Tito, si Julito, si Maria, Sister, hindi na nako may naman, no? Igsoon dayan, no? Uban ka sa imong mister. Salamat kayo sa pagsunod ninyo nining atong comparative study. Diha banda sa Batangas, si Igsoon Arnili Urbano, Hoyo Urbano, kang Igsoon Reno Nugas. Di na tumaw sa usa, di banda sa Palawan, si Igsoon Drison Apolinario, kauban ni Daculios Renato, uban sa iyang pamilya. Kang Sister Nelly Bacos, uban sa iyang pamilya. Diha banda sa New Bataan, dito banda sa Luzon, atong igsoon si Pastor Nilo, uban sa imong pamilya. Mga co-student diha banda sa Baguio. Tabok ta sa Mindanao, sa Bukidnon, Sandy family, Kakusalim family, Abaw family, unya dito banda sa Tagum, kang Pastor Antonio Rombo, uban sa imong mga kaubanan diya sa church. Pastor Plali, si Pastor Moralia, actually di na nato mao sa usa banda sa diha banda sa Cebu, si Pastor Pelonis. Sa Bohol, Igsoon Duro, uban kang Morse Norski. Sister Jane tuwa sa gawas sa Naso, ang Sister Nancy. Maayong pagpaminaw nining atong comparative study. Okay, welcome. Welcome sa tanan. Atong hisgutan karon ang mahitungod sa kahimtang sa church. Tungod kay daghang issue mahitungod sa church, unya
isig angkon kinsa ang tinuod nga church. Atong hatagan o gamay, dunay pangutana dinhi ingon pa sa question, kanang inyuhang body of Christ ang nagtukod ana tao man, di man ang Dios. Okay, ato ni siya hatagan og importansya, no? Salamat sa imong question igsoon. Nagtukod sa inyong church ang tao. Ato ni siya tagaag pagtagad. Okay, atong balikan gamay ang istorya dito sa mga Israelites, gipagawa sila gikan sa Egypt. Ang mga Israelites na naulipon sila dito sa gingharian ni Paraon sa Egypt. 400 katuig. 400 katuig. Nadungog ang Diyos sa ilang mga kalisdanan, sa ilahang pag-agulo, sa ilahang pagpuyo nga way kagawasan. Mao nga miabot ang panahon, si Moses gitawag sa Diyos, mao gigamit sa Diyos nga pagawason ang iyang makatawhan, his people. Magsugod tagbasa ana sa Exodus. Sa chapter 1 pa lang, basahon nimong Exodus na diha ang record gikan sa pag-sold nila sa Ehipto, kay dito naman si Uzi daan sa Egypt. Hangtod niya namatay si Uzi, o niya gilisod-lisod ang mga Israelites na nasa record sa Exodus, sugod sa chapter 1. Hangtod miabot ang panahon niya kini si Moses nakasala dito sa Egypt, milayas. Miadto siya dito sa Madian, unya naminyo sa dito. Unya miabot ang panahon niya gitawag sa Dios pabalikon dito sa Egypt, kuhaon ang iyang makaigsuunan, unya ibalikon pagdala pauli ngadto sa land of promise, gitawag land of Canaan. Mautong gidala ni Moses pagawas, mitugot si Paraon, bisan dili sakit sa kababuton, mitugot tungod sa mga milagro nga gipakita ni Moses ngadto kang Paraon. Hangtod nga namatay ang anak ni Paraon, hingsugot na lang si Paraon, papaulion, buhian ang mga kaliwat ni Israel, ang tribo sa Israel. Matong gidala ni Moses, tabok sila sa dagat nga pula. Hangtod, miabot sila dito sa punuan sa bukid, sa Mount Sinai. Gitawag siya Horeb, bukid sa Dios. Unya dito, gipasaka si Moses dito 40 ka adlaw, 40 ka gabi, gipasaka sa bukid. Dito gihatag ang mga balaod. Gihatag sa Dios ngadto kang Moses ang mga balaod, apil na ang balaod niya gisulat dito sa papan nga bato. Unya, sa madaling istorya, katong mga katawhan gidala ni Moses dito sa kamingawan, gitawag siya the church in the wilderness.
Acts chapter 7 verse 36, he brought them out after that he had shewn wonders and signs in the land of Egypt, and in the Red Sea, and in the wilderness 40 years. This is that Moses which said unto the children of Israel, a prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren like unto me. Him shall ye hear. This is he that was in the church in the wilderness, way the angel which speak to him in the Mount Sinai with our fathers, who received the lively oracles to give unto us. Dito sugdi ang pagbasa o paghatag og term church. Kadtong mga tawo nga gidumala ni Moses dito sa kamingawan, gitawag sila og church in the wilderness. Unya, mao'y gidumala ni Moses. Hangtod si Moses nakasala batok sa Dios tungod sa wa niya pag-agwanta. Nahubsan siya og pailo. Tungod sa sayop ni Moses, wala si Moses makasulod sa yuta sa saad, pero gipakita sa Dios nga mao na ang dapat nga lugar nga imong adtuan. O dito si Moses tamatay, o ang mga katawhan, ang church nga gidumala ni Moses, gipadayon sa pagdumala ni Joshua. Pasulod na agi sa Jericho, paadto na sa sud sa yuta sa saad, nga mao ang yuta sa Kanaan. Sila ang gitawag ka church. Unya pagsuod nila sa yuta sa Kanaan, pinaagi kang Joshua. Gitagaan sila og maghuhukom. Hangtod gitagaan sila mga hari, prophets, nga gitagaan sila og hari. Mao to nga sa diha nga nagdumala na ang haduna na sila'y hari, miabot ang panahon nga ang katawhang Israel dunay mga balaod sa Dios nga wala na nila sunda. Ang balaod sa Dios na gihatag ngadto kang Moses didto sa bukid sa Horeb. Mao nga ang Dios nasuko sa katawhang Israel. Giingnan sila sa Dios nga itugyan sila ngadto sa mga kaaway. Unya mahimo silang mga tinunglo pagdili sila maminaw sa mga kasuguan na gihatag pinaagi kang Moses o gisulat ni Moses aron ilang sundon. Ang katawhang Israel o mga anak ni Jacob, ang 12 kabanay sa anak ni Jacob, nagpadayon sa pagkinabuhi nga supak sa kabuton sa Dios, pinaagi sa pangulo sa ilang hari.
ang mga hari nila wala na magsunod sa mga balaod nga gihatag sa Dios pinaagi kang Moses aron ilang sundon. Miabot ang panahon nga gitugyan sila ngadto sa laing nason. Unya, gitaboy silang ngadto sa gingharian sa Babylonia ni Haring Nabucodonosor ug didto giulipon sila kauban nila ni propeta Daniel. Sa Daniel Kapitulo 9, si Daniel nag-ampo sa Dios nga sa ilang kahimtang ngano nga naglisod-lisod sila ilang nadawat ang ulo. Daniel Kapitulo 9, versikulo 11, Yea, all Israel have transgressed thy law, even by departing that they might not obey thy voice, and therefore the curse is poured upon us, an oath that is written in the law of Moses, the servant of God, because we have sinned against him. Nahimo nga ang katawhang Israel na ulipon sila sulod sa 70 ka tuig sa gingharian ni Nabucodonosor sa Babylonia. Daniel chapter 9 verse 2, in the first year of the reign of Daniel understood. Daniel, I understood by the book of numbers of the years, whereof the word of the Lord came to Jeremiah, the prophet, that we would accomplish 70 years in desolation of Jerusalem. Pag-abot sa 70 ka tuig, gisulong ang gingharian ni Nabucodonosor sa Babylonia. Unya, ang gingharian na bahin sa duha sa Medo-Persia, Medes and Persia, kang Cyrus o kang Darius. Unya, naghatag og mando si Cyrus nga mapulion ang mga Israel balik ngadto sa land of promise kay mao'y mando sa Dios. Mao nga gipapauli ang katawhang Israel ngadto balik sa land of Canaan pinaagi ni Cyrus hari. Unya sa gingharian puli kang Cyrus o kang Darius misunod ang Grecian Empire panahon ni Alexander the Great. Hangtod ang gingharian sa Grecia ni Alexander the Great hangtod ka Antiochus Epiphanes. Hangtod ang Gresya gipildi sa gingharian sa Roma. Padayon gihapon ang Israel naging ulipon panahon sa gingharian sa Roma.
gikan sa Babylonia, Medo-Persia, Grecia, unya sa Rome. Ang emperador sa Roma si Julius Caesar hangtod kang Agustus. Panahon na ni Kristo o ni John the Baptist Agustus. Pagumantang Agustus si Tiberius niya sa chapter 3 sa Lucas verse 1. Now in the 15 years of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate, chapter 2, pagkatao ni Kristo, and it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. Panahon ni Augustus, Caesar Augustus, na ang nahabilin niya mga Hudiyo nga mga diehard o nagpadayon sa pagsunod sa balaod sa Dios nga gihatag ngadto kang Moses, naapay pipila ka mga tawo nga nahabilin, gitawag sila og remnant of Israel. Nagpadayon sa pagbantay sa balaod sa Dios nga gipiyal kang Moses. Usani ni si Zacarias o si Elizabeth o si Ana o si Simeon o sila si Maria o si Jose. Chapter 1 verse 5, there was in the days of Herod the king of Judea a certain priest named Zacharias of the course of Abia, and his wife was the daughter of Aaron, and her name was Elizabeth. And they were both righteous before God, walking in all commandment and ordinances of the Lord, blameless. Chapter 2 verse 36, and there was one Anna, a prophetess, the daughter of Phinehas, the tribe of Asher. She was a great age, had lived with a husband 7 years from her virginity. Chapter 2 verse 25, and behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and the same man was just and devout, waiting for the reconciliation of Israel, and the Holy Ghost was upon him. Chapter 1 verse 21, and the people waited for Zacharias and marveled that he tarried so long in the temple. And when he came out, he could not speak unto them. And the first said that he had seen a vision in the temple,
for he beckoned unto them and remaining speechless. Ingon ani ni siya mga igsoon. Ang pag-abot ni Zacarias, panahon ni Augusto Caesar, sila na lang ang mga Israel nga nagpadayon sa pagbantay, kaliwat sa Israel nga nagpadayon sa pagbantay sa mga balaod sa Dios. Nagipiyal ngadto kang Moses ug nagsunod sila sumala sa mga balaod nga gisulat ni Moses sa iyang mga libro. Karon niabot ang panahon nga kini sila si Zacarias, si Elizabeth, unya napay kauban niya mga remnant of Israel nga nagpadayon bisag gamay na lang sila nahabilin tungod sa ilang pagkaulipon gikan sa Babylonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. O nahimo silang ulipon sa ubang mga nasod, lahi-lahi nga gingharian. Sa ilang kagamay nagpadayon sila pagbantay sa balaod sa Dios. Unya kini si Zacarias naa na siya ay buluhaton sulod sa templo. Pangwalo siya. Pang-upat ka bulan sumala sa Hebrew calendar. Naa siya ay obligasyon musod sa templo. Pangwalo siya nga pwesto. Ang usa ka bulan duha man ka mga pari. Praise, duha ka pari sa usa 15 days ang ilang duty. So si Zacarias pangwalo nga duty 15 ka adlaw sa ika-upat ka bulan. So mao na iyang trabaho. Paglabas ni Zacarias, ang mga tao naglibog kay dili naman ka istorya sa Zacarias. Napansin sa mga kauban niya nga mga tao usa mga kauban nila nga nagpadayon sa pagbantay sa balaod. Nga si Zacarias nakakita og bisyon sulod sa templo. Unya kay gisultian man siya sa angel nga ang imong asawa manganak. Unya kung manganak na siya hinganlan nimong John, Juan. Na dili man mutuo si Zacarias kay tigulang naman sila. Mao nang miingon ang anghel, dili ka kasulti hangtod igaanak na ang imong anak. Sa madaling salita, nanganak na si Elizabeth, gihinganlag Juan, John the Baptist. Ang espiritu naa kang Juan Bautista. Unya kini Juan Bautista didto nagpuyo sa kamingawan. Unya nagsugod na si Juan og wali. Chapter 3 Lucas verse 1. Now in the 15 years of the reign of Tiberius, panahon na ni Tiberius, kay pagkatao ni John the Baptist, pagkatao ni Cristo, ilalom pa sila ni Augusto Caesar. Kinsa man ni si Augustus, usa ka emperador sa Roma. Niadtong panahon na ang tanang mga nasod na ilalom sa gingharian sa Roma. Unya, pag midako na si Juan, panahon na ni Tiberius, sugod nagwali si Juan Bautista. Now, in the 15 years of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being governor of Judea, and Herod being a tetrarch of Galilee, and his brother Philip, tetrarch of Iturea, the region of Trachonitis, Lysanias, the tetrarch of Abilene, and Annas, Caiaphas, being the high priest of the word of God, came unto John the son of Zacharias in the wilderness. And he came into all the country about John preaching the baptism of repentance for the remission of sins.
Okay, Marcos, Kapitulo 1, versikulo 1, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God, it is written in the prophets, behold, I send my messengers before thy face, which shall prepare the way before thee. The voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord. Make his path straight. John did baptize in the wilderness and preaching the baptism of repentance for the remission of sins. Nakaron sa hapit na magsugod og wali si Kristo, gipailan niya ni John the Baptist kinsa ni si Kristo, ang anak sa Dios. Unya, kadtong nawalihan ni Juan Bautista ug nawalihan ni Kristo, kadtong mituo sa ilang mga wali mahitungod sa maayong balita sa gingharian, gitawag to sila og little flock. Lucas Kapitulo 12, versikulo 32, fear not, little flock, for it is your Father's good pleasures to give you the kingdom. Kadtong nawalihan ni Juan Bautista, nawalihan ni Kristo, gitawag to sila og little flock. Unya, kining mga tawhanang gitawag og little flock, mao ni ang mga tawo nga mituo sa maayong balita sa gingharian, katong giwali ni Juan Bautista. Sa Matthew Kapitulo 3, versikulo 1 hangtod sa 6, Mark chapter 1 verse 1 to 4, Luke chapter 3 verse 1 to 3. Nagwali si Juan Bautista, the kingdom of heaven is at hand. Tapos, sa dihang nagsugod na pugwali si Kristo, Matthew Kapitulo 4, versikulo 17, nagwali po siya sa maayong balita sama sa giwali ni Juan Bautista. Nagingon si Kristo, repent, for the kingdom of heaven is at hand. O kining maayong balita nga giwali ni Kristo, giwali ni Juan Bautista, gipawali po sa 12 ka apostoles, 12 ka mga disciples. Matthew Kapitulo 1 hangtod sa 7. Mayroon si Kristo sa mga tinunan, samtang magalakaw kamo magaingon ang gingharian sa langit hadul na. Sa ato pa, kini di ay mga tawhana ang little flock, pag sa diha nga mikayab na si Kristo dito sa langit,
nagwali sila si Pedro, dunay gitlugang. Gitawag di sila og church. Buhat Kapitulo 2, 47, praising God and having people with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Ang little flock, gitawag di sila og church, gidungagan sa mga taong giwalihan ni Pedro o sa uban pang apostoles human si Kristo mikayab dito sa langit. Kining church nga little flock, mao ba ni ang church nga katumanan sa giingon ni Kristo sa Mateo 16:18? And I see also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Ang pangutana, kining Mateo 16:18, mao ba ni ang church nga nag-exist na wala pa si Kristo nga gitawag og little flock? Ang tubag, dili. Nganuman, sa wala pa miingon si Kristo, I will build my church, na anay church nga nag-exist. Unsa nga church? Sa katong little flock. Pero dito paghinganlan nga church day sila pag-abot sa buhat 2 Corintay City. Ang buot bang ipasabot kining Mateo 16:18 wala pa matugod? Ang tubag, wala pa. Nganuman, giingon man sa bersikulo 18, and I see also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Wala pa si Kristo magwali, naanay little flock, kadtong giwalihan ni John the Baptist. Wala pa si Kristo miingon, I will build my church, naanay naglungtad nga little flock, ug katong little flock gitawag day og church. Ambot na kong ipasabot, naay church in the wilderness, katong gidumala ni Moses, nga mao ang katawhang Israel. Ug ang Israel, sa dihang naulipo na sila sa Babylonia, sa Medo-Persia, sa Grecia, sa Roma, naapay mga rimnan, kadto sila si Zacarias, si Elizabeth, o sila si Simeon, si Ana. Ug naapay mga tawo kauban ni Zacarias nga mga diehard nagbantay sa balaod. Katong mga tawhana nahimo silang blameless tungod sa pagbantay sa balaod. Whereas ang little flock, ang ilang sala na pasaylo, pinaagi sa bautismo sa tubig. Sa mituo sila sa maayong balita sa gingharian na giwali ni Juan Bautista, giwali ni Kristo, giwali sa 12 ka mga apostoles. Karon, ang little flock nahimo na siyang multitude.
Nadungagan sila samtang nagwali ang mga apostoles sa buhat Kapitulo 2, Kapitulo 3, hangtod sa Kapitulo 6, nadungagan. Kapitulo 7, nadungagan. Sa dihang nagkadaghan, Kapitulo 8 sa libro sa buhat, nagkadaghan na ang little flock, gitawag na silang multitude. O gitawag sila sa Kapitulo 8 sa buhat, versikulo 1. And Saul was consisting unto his faith, and at the time there was a great persecution against the church which was at Jerusalem. Ang little flock na naging multitude, gitawag ng church which was at Jerusalem. O kining church didto sa Jerusalem nga gilutos ni Apostol Pablo, si Pablo nag-ingon nga kining mga tawhana gitawag siya sa Galatian Kapitulo 1 versikulo 13, for ye have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God. Kadtong gilutos ni Apostol Pablo nga mga katawhan nga mituo sa maayong balita sa gingharian sa Dios. Maayong balita sa gingharian. Nga gisugdan pagwali ni Juan Bautista, gipadayon ni Kristo, gipadayon sa 12 ka apostoles na gitawag og little flock. Gitawag silang iglesia didto sa Jerusalem. Gitawag usab di ay siyang iglesia sa Dios. Unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 9, for I am the least of the apostles, that am not made to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Karon, balikan nato ang Mateo Kapitulo 16-18. Pagingon ni Kristo nga, Pedro, ibabaw ni ining bato pagatukurong ko ang akong iglesia. Wala pa na matukod. Kaysa pag-ingon ni Kristo ana, naanay iglesia nga nag-exist. Kadtong gisugdan pagwali nga mituo sa wali ni John the Baptist, o gipadayon ni Kristo gitawag og little flock. Pag-abot sa Kapitulo 2 sa libro sa buhat, katong little flock di ay gidungagan, gitawag siya og church. Ug katong nga church, gitawag siya og church nga naa sa Jerusalem. Nga mauto ang gilutos ni Apostol Pablo, gitawag na siya iglesia sa Dios. Mauna nga, kanang Mateo 16-18, wala pa na matukod. Lahi man tong church nga gisugdan pagwali ni Juan Bautista. Lahi pud tong katawhan nga mga remnant nga nagbantay sa balaod sa Dios na gitugyan ngadto kang Moses. Sila si Zacarias, si Elizabeth, si Jose, si Maria, si Simeon, si Ana, uban pa
mga tao to silang salin sa dihang nangaulipon sa nagkalain-laing gingharian sa nason. Pag-abot ni Juan Bautista, si Juan Bautista nagwali sa maayong balita sa gingharian. Lucas 16:16, gikan kang Juan Bautista, gisugdan niya pagwali ang maayong balita sa gingharian. Katong mituo, gitawag siya gamayng panon. Ang gamayng panon, miabot ang panahon, nagwali po si Kristo, gidugang dito sa mga nawalihan po ni Juan Bautista. Unya, nagwali na po ang 12 ka apostoles, gidugang na po kadtong mituo nga katawhan, giwalihan ni Juan Bautista, giwalihan ni Kristo, gidugang tong nawalihan sa 12 ka apostoles. Gitawag sila og little flock. Sa dihang nagkadaghan na gitawag og multitude, gitawag sila iglesia didto sa Jerusalem. Kadtong mga tawhana, gitawag na iglesia sa Dios, mauto ang mga tinun-an nila ni Kristo, ni Juan Bautista sa 12 ka apostoles, kadto nga mga tinun-an gilutos ni Apostol Pablo. Buhat Kapitulo 9. Sa diha nga nagpangusmo si Apostol Pablo kay iyang panglutoson tong nawalihan nila ni Juan Bautista, nawalihan ni Kristo, nawalihan sa 12 ka apostoles. Iyang gipanglutos. Panakpo niya unya iyang sakitan. Pero samtang siya naglakaw sa dalan. Usa ka kahayag unya nakabati siya tingog, miingon si Apostol Pablo, "Kinsa ka?" Ingon ang tingog, "Ako si Jesus ang imong ginalutos. Tindog, adto ka sulod sa syudad kay dito itug-an ko ang dapat nimong pagahimuon." Og didto gitugyan ni Ginoong Jesucristo ang maayong balita sa grasya. Si Pablo ang iyahang gipialan para iyang masinatian ug maantos. Dapat siyang mag-antos sa pagdala sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Unang Timoteo Kapitulo 1 versikulo 11. According to the glorious gospel of the blessed God which was committed to my trust. Galatians chapter 1 verse 1, "Paul, an apostle not of men, neither by men, but by Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead." 11. "But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after men, for I neither received it of men, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ." Dawat ni Apostol Pablo ang mensahe sa grasya didto na si Kristo didto sa pinakataas nga lugar. Unya, si Pablo ang gigamit nga instrumento pagtukod og usa ka iglesyang gitawag og body of Christ. First Corinthians chapter 3 verse 10. "According to the grace of God, which is given unto me as a wise master builder." Kinsa kuno si Apostol Pablo? Wise master builder. Kinsay naghimo kang Apostol Pablo nga wise master builder? Ang Dios.
according to the grace of God which is given unto me. Ang Dios mao'y naghimo, naghatag kaniyang katungod, ingon nga usa ka batid nga magtutukod. I had laid the foundation, and another builded thereof, but let every man take heed how he buildeth thereupon. For another foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Kinsa ang master builder under sa grace dispensation? Si Apostol Pablo. Kinsa si Apostol Pablo? Tao o Dios? Tao. Tao siya nga gitagaan sa Dios og katungod pagtukod og usa ka iglesia according to the grace of God which is given unto me as a wise master builder. I have laid the foundation. Si Pablo ang gigamit sa Dios pagtukod, pagpahiluna sa pundasyon nga mao si Kristo niining under sa dispensation of grace. Chapter 15 verse 9. Chapter 15 verse 9, 1 Corinthians. For I am the least of the apostles, that I am not made to be called an apostle, because I persecute the church, but by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me. Okay, Romans chapter 15. Romans chapter 15, verse 16, that I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering of up of the Gentiles might be acceptable, being accepted, sanctified by the Holy Ghost. Verse 20, yea, so have I strived to preach the gospel, not with Christ what's name, lest I should build upon another man's foundation.
Kinsa di ay nagtukod sa iglesia nga gitawag body of Christ. Ang gigamit sa Dios sa pagtukod si Apostol Pablo. Nganuman, tuwa naman si Kristo sa taas. Si Apostol Pablo ang gigamit sa Dios pagtukod sa iglesyang gitawag body of Christ. O kini nga iglesia, lahi ni ang giiglesia ha, nga gisugdan pagwali ni Juan Bautista. Kay katong iglesyang naluwas nga maong little flock, nga giwalihan ni Juan Bautista, giwalihan ni Cristo, giwalihan 12 ka apostolis, nangaluwas man to pinaagi sa maayong balita sa gingharian. Pero si Apostol Pablo, ang iyang giwalihan, ang daladalang maayong balita, buhat 20:24, maayong balita sa grasya, ang mituo nahibong membro sa iglesyang gitawag og lawas ni Kristo, nga ang gigamit sa Dios pagtukod si Apostol Pablo. Efeso Kapitulo 3, versikulo 6, that the Gentiles should be fellow heirs, and of the same body, and partakers of His promise in Christ by the gospel. Na unsa maning klaseng gospel? Buhat 20:24, maayong balita sa grasya nga gipiyal kang Apostol Pablo, nga si Pablo maoy gipialan sa dispensation of grace, verse 1, verse 2, chapter 3 in Ephesians. For this cause I fall, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if you have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to you ward. Kining iglesyang gitawag nga lawas ni Kristo o body of Christ, nangaluwas ni pinaagi sa maayong balita sa grasya. Gitawag ni siya iglesia sa lawas ni Kristo. Nga ang mutuo bisang kinsang mutuo, wala may limit, no? Bisang kinsay mutuo sa maayong balita sa grasya, mahimo siyang kabahin sa church na gitawag og lawas ni Kristo. Pinaagi sa maayong balita, Efeso 3, versikulo 6. Colosas Kapitulo 3, versikulo 15, and lay the peace of God rule in your heart, to which also ye are called in one body, and be ye thankful. Unsa maning one body? Colosas Kapitulo 1, versikulo 18. And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have preeminence. Ephesians chapter 1, verse 21. For above all principalities, power, and might and dominion, every man, every name that is named, not only in the world,
but also in that which is to come, and that put all things under his feet, and give him to be the head over all things to the church, which is his body. First Corinthians chapter 12 verse 20, but now ye are the many members, yet but one body. 27, now ye are the body of Christ, and members in particular. Romans chapter 12 verse 4, for as we have many members in one body, and all members have not the same office, so we being many are one body in Christ, and every one member one of another. Okay, mauni siya mga higalag kaigsuunan. Kinsa gani nagtukod sa iglesyang gitawag og lawas ni Kristo? Si Apostol Pablo. Di ko mutuo kay ang nagtukod sa lawas ni Kristo tao. Si Apostol Pablo tao kay wala naman si Kristo diri sa yuta. Kayab naman siya. Nagamit ang Dios og tao nga maoy magtukod sa iglesia nga gitawag lawas ni Kristo, nga maoy magpahiluna sa patukuranan nga mao si Kristo. Kana nga iglesia gitawag og lawas ni Kristo, naluwas pinaagi sa maayong balita sa grasya. Ug kini nga iglesia ang iyang destination para langit. Colosas 1:5, Filipos 3:20. Mao na nga ang mga taong luwas niining panahon sa dispensasyon, ilalom sa dispensasyon sa grasya, gitagan-tagan-an og langit nung dapit. Episo kapitulo 1 bersikulo 3 og 4. Mao na nga mayngon ta di ko mutuo kay ang nagtukod sa iglesia nga maong lawas ni Kristo si Pablo. Tao man na. Masamot na og mo nang argument atong dawaton nga di ta mutuo kay tao nagtukod, na di po ta mutuo og Biblia. Kay ang Biblia ang nagbuhat ani tao man po. Di ba? O samot nang di ta mutuo kay ang nagsuwat tao man. Ingon ani na sa igsoon. Ang gigamit sa Dios pag buhat sa Biblia, tao. Pero samtang nagsulat sa mga libro, ang mga tao nga mauni ang Biblia karon, ginabuhat siya mo by the Holy Spirit. Ang Espiritu maoy nagdikta nila samtang gisuwat ang mga pulong sa Dios sa usa ka libro. Dito sa mga libro unya gihimong usa ka libro ang mga libro, mga sinulat sa mga propeta, mga apostoles. Kadtong mga taong nagsulat, mga balaang tao, minanduan sila sa Espiritu samtang nagsulat. Bisan tao sila. In like manner, ang lawas ni Kristo, ang nagtukod sa iglesia nga lawas ni Kristo, ang Dios nagamit sa instrument, kasangkapan. Ang gigamit niya si Apostol Pablo. Matong gibasa nato sa unang Korinto 3, versikulo sugod ta sa 10. Unya sa Roma kapitulo 15 bersikulo 6 o 20. So, mao na nga ang iglesyang gitawag og lawas ni Kristo si Pablo ang gigamit sa Dios pagtukod. Karon atong balikan ang Mateo kapitulo 16.
Okay, 16 versikulo 18. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. So, kining Mateo 16:18 ang mutukod si Kristo gid mismo. Walili niya ipiyal. Oh. Lahi sa little flock nga ang gigamit sa Dios pagsugod sa pagpatuo, pagwali sa maayong balita unya migtuo si Juan Bautista ang nagsugod. Unya hangtod gialalayan nila ni Kristo hangtod ang 12 ka apostoles gitawag sila og little flock. Mao ang little flock, mao ba to ang iglesyang gitukod ni Kristo? Ang tubag dili. Nganong dili man? Okay. Ang una-una ang gigamit diri, I will build my church. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build. Future man na. Unya ikaduha, wala pa mag-ingon si Kristo nga magtukod kog iglesia na may nag-exist nga mga pundok gitawag og little flock gisugdan man tong Juan Bautista. Unya wala pa si Kristo miingon niya I will build my church na anay church nga nag-exist dito sa wilderness katong gidumala ni Moses. Unya, wala pa mingon si Kristo, I will build my church na anay mga tao nga katawhan sa Diyos nga naglungtad, nga mga salin, nga mga Israelites, sila si Zacarias, si Ana, si Elizabeth, si Jose, si Maria. Di ba sila mga katawhan sa Diyos? Nya, ato dahil inon nga si Kristo nagtukod ato nga, wa pa man siya moingon nga I will build my church. Question, kanus aman di ay ni mahitabo kining Matthew 16:18. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Abi ninyo, kung imong tan-awon, kining iglesia nga pagatukuro ni Kristo, dili na sila mamatay. Ngano man? Tanawa atong basahon ha. And the gates of hell shall not prevail against it. Ang pultahan o ganghaan sa Hadis wala nay luna sa mga taong pagatukuro ni Kristo. Karon, mayon ta nga kadtong sa Buhat Kapitulo 2, si Kristo may nagtukod ato. Mao nay katumanan niya sa pag-ingon niya I will be my church. O sige, tugutan nato sa way pag-uyon nga mao to. Nangamatay man lagi to. Na kining pagatukuro ni Kristo di naman ni mamatay. Mayon ta nga dili man na physical death, liripirado man na sa lake of fire. Unya unsao man nimo tong Buhat Kapitulo si Judas. Naon sa man to si Judas, laglag malagi to. Unya kining Buhat Kapitulo 5, namatay man lagi ni. Ang but na kong ipasabot, ang iglesyang tukuro ni Kristo dili na mga matay. Wala nay gahom ang Hadis, wala nay gahom ang kamatayon. Unya kadto laging little flock na ngamatay man to. Unya mingon tang mao man ning iglesia nga karon nag-exist kining gitawag lawas ni Kristo, body of Christ. Dili po di mao ngano man. Ang membro sa lawas ni Kristo nangamatay, nakatong nag-una nga mituos nga balita nangamatay. Kining pagatukuro ni Kristo di na mamatay. Na mangutana ta. Kano sa man di ni matuman kining giingon ni Kristo nga magtukod sa iglesia? Unya wala nay gahom ang Hadis. Dili na sila mamatay. Ang kamatayon wa nay luna ni ining mga tawhana. Kano sa man di ni mahitabo? Asa man di ang katumanan ani? Kapitulo 20, versikulo 4 sa pinadayag. And I saw thrones,
And they sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, for the word of God, and which not to worship, had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their forehead and their hands, and they lived and reigned with Christ 1,000 years. Mauni ang katumanan sa paghari ni Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. Didto siya magtukod og usa ka iglesia ang iyang tukuron kadtong mga taong gipangbanhaw. Versikulo 5. But the rest of the dead live not against until 1,000. But the rest of the dead live not against until 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Blessed and holy in that hath part of the first resurrection. On such second date hath no power. Mauni ang katumanan. Sa giingon ni Kristo magtukod sa iglesia nga ang Hadis, ang gahom sa Hadis, ang gangaan sa Hadis, wa nay luna ni adtong gipangbanhaw nga mukuyog kang Kristo sa paghari sulod sa usa ka libo ka tuig. Atong balikan ang Mateo 16:18. And I see also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Mingon, kami na. Daghan kayong maangkon ani, sila daw ni. Kami na. And the gates of hell shall not prevail against it. Question. Kay kamo man di ay na. Wa nay luna ang impierno sa inyo ha. Mingon mo, wala na. Unya nganong di man lagi mo sure sa inyong kaluwasan. Pangutanon mo luwas na mo o di pa nganong man laging mingon wa pay siguro. Kamo man kana. Kami na. Mangkon, kami na kanang iglesyang gitukod ni Kristo. Question, dili na mo mamatay. Nganong nangamatay man lagi ang inyong mga kaubanan? Giingon din eh. Ingon siya, ingon sa bersikulo, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Buti pasabot, kadtong mga tao nga gitukod ni Kristo, wala na, di na makasukol, wa na'y luna ang gangaan sa Hadis. Sigurado na silang luwas, dili na sila mamatay. Pero daghang miangkon karon nga sila ni, pero nangamatay. Diretsong pagkaistorya, dili na kamo. Dili gina kamo. Kay nangamatay man. Verse 90, and I will give unto thee the key of the kingdoms, the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Tagaan day og katungod si Pedro, tagaan sila og case, tagaan siya og susi, iyawi sa gingharian. Mengon tanga, kisa may tagaan og iyawi si Pedro, siya lang di ay. Apil iyang mga kauban. Di lang siya si Pedro. Asa man? Niya sa 19, libro sa Mateo 19:28. Kung sa may giingon din ni, and Jesus said unto them, verily I say unto you that ye which have followed me, and the regeneration which the Son of Man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon the 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel.
nganong tagaan magsusi si Pedro? Tungod kay sila man ang mujudge. Kanus aman, iniglingkod na sa trono. Kanus aman, inigdayong hari ni Kristo sa 1,000 years. Lucas Kapitulo 22:28. Ye are they which have continued with me in my temptations, and I appoint unto you a kingdom, as my Father hath appointed unto me, that ye may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones, judging the 12 tribes of Israel. Okay, atong balikan. Night church nagisgutan dito sa Kamingawan. The church in the wilderness, matoy gidumalan ni Moses. Hangtod pagsud sa yuta sa saan, gitawag og land of Canaan. So dito na sa land of Canaan, ang mga taong, mga anak ni Israel, katawhan sa Dios, nagpabuyag. Nangayo sila hari, gitagag hari, na sila propeta. Unya, na ang ilang mga hari, sa diha nagpuli-puli na ang mga hari, di na mamusunod sa balaod. Buhat na magkaugaling ang balaod. Mautong giinglan sa Dios, kung di mamumusunod, itugyan mo sa inyong mga kaaway. Ang inyong mga tinanom, ang inyong kaparasan, lain na ang mga on. Ang inyong mga anak, panripo na, kunya itaboy mo ngadto sa laing gingharian. Natuman, dito sila ginahimo silang ulipon sa Babylonia, panahon ni Haring Nabucodonosor. Unya, miabot ang panahon, napildi ang Babylonia sa Medo-Persia, gipapauli ang Israel gikan sa Babylonia. Pero under gihapon sila sa gingharian sa Medo-Persia. Hangtod ang Medo-Persia naulipon sa Gresya, napildi, naulipon gihapon ang Israel sa nasod sa Gresya. Hangtod ang Gresya napildi sa Roma, ang Roman Empire mao'y nagkontrol sa tibuok kalibutan, naulipon gihapon ang mga Hudyo. Karon, panahon ni Augusto Caesar, una si Julius Caesar, Augustus, panahon na ni John the Baptist, mauto si Zacarias ang nahabilin nga nagbantay sa balaod. Zacarias, si Elizabeth, si Maria, si Jose, si Simeon, si Ana, ug uban pa nga mga taong nagsunod sa balaod sa Dios, nagitugyan gitiya ngadto kang Moses nga iyang gisulat pinaagi sa 5 ka libro o mga propeta nga nagsulat pod. Karon, mautong mga tawhanang mga remnant, mga salin nga mga katawhan sa Israel. Gikan kang Elizabeth, ang asawa ni Zacarias, nanganak mauto si John the Baptist. Dito nagsugod, nagwali si Juan Bautista sa maayong balita sa gingharian nga ang Dios magtukod og usa ka gingharian sumala sa Daniel 2:44. Karon, pag-abot ni Juan Bautista, nagwali si Juan Bautista, ang iyang maayong balita sa gingharian. Singgit-singgit siya, ang gingharian sa langit haduol na. Pag hinulsol mo, kaya ang gingharian sa langit haduol na. Sa diyan nagsugod na pugwali si Kristo, mapiwali ni Kristo. Pag hinulsol mo, kaya ang gingharian sa langit haduol na. Kanya, nag-training si Apostol, si Kristo, nag-train og mga tao nga mutabang sa pagwali, mautong 12 ka apostolis. Iyang gituluan pod samtang magalakaw mo, magaingon mo ang gingharian sa langit haduol na. Kadtong giwalihan ni Juan Bautista, giwalihan ni Kristo, giwalihan sa 12 ka apostolis, gitawag katong mituos may balita, gitawag sila little flock. Pagkayab ni Kristo dito sa taas, suman siya ginabanhaw, nagpadayon ang 12 ka apostolis, gidungagan to, nadungagan sa mituos may balita sa giwaling Pedro, gidungang dito sa little flock. Katong little flock de gitawag sila og church. Katong little flock nga gitawag og church nga nahimong multitude nga gitawag iglesia dito sa Jerusalem. Mao ba to ang iglesia nga katumanan sa giingon sa Mateo Kapitulo 16:18 nga ingon si
kay Pedro asingon si Kristo magtukod siya. Ang tubag dili tumao, nangamatay man to. Kunya, ang iglesyang tukuro ni Kristo nga gisgutan sa Mateo 16:18 di naman na mamatay. So di klaro nga di gid tumao. Karon niya nata sa hugna sa grasya, dispensation of grace. Under sa grace dispensation, ang Dios nagtukod na pod og iglesia ang gitawag lawas ni Kristo. Kinsa may iyang gigamit sa pagtukod? Si Apostol Pablo. Si Pablo usa lang siyang instrumento nga gigamit sa Dios. Unya kana nga iglesia ang gitawag lawas ni Kristo, mahimo kang maapila na mamembro pag motuo kang sa maayong balita sa grasya. Buhat 20:24 gipiyal kang Apostol Pablo. Mahimo kang membro. Sa usang paagi mahimo kang membro. Sa ding motuo ka sa maayong balita, Efeso 3:6. Di naman kinahanglan nyo, palista pa ka, fill up pa ka kanang membership papers, hindi na kinahanglan. Basta motuo ka, automatic ka, nahimo kang membro sa iglesyang gitawag lawas ni Kristo. Unya, mabot ang panahon sa gawon ta, dadoon ta sa taas. Nga naman, ang iglesyang gitawag lawas ni Kristo, ang destination na mao ang langit. So, taas na kayo atong diskusyon. Ato lang ang puning sumpayan ug laing panahon. Salamat kayo sa inyong pagsunod, pagpaminaw nining ato ang programa comparative study.